Hello everyone! So welcome back sa ating YouTube channel. Again, I'm Joyce Corospe. So more on travel and lifestyle yung mga contents natin. If first time ninyo na magta-travel, domestic man or international, meron akong separate vlog. Pwede nyo panoorin yan para malaman nyo ano may mga preparations na kailangan natin before yung flight natin. For today's episode, ng ating topic ay yung tips for your first flight, so what to expect, and mistakes to avoid. Sa previous episode nga natin, diniscuss ko doon yung mga preparations natin before yung mismong day ng flight natin hanggang sa boarding gate, so yung boarding time natin. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung simula nung nag-boarding time kayo hanggang nasa loob kayo ng eroplano at ano ba yung after nun. So let's start. So first, kapag nag-boarding time na tayo, ito na yung merong announcement na pwede na kayong pumila at pumasok sa loob ng eroplano. Kapag malapit na kayo sa entrance ng eroplano, may makikita kayo ng mga flight attendants. Kalimitan naman ang chine-check nila is yun yung boarding pass para masabi lang nila kung saang aisle kayo dapat pupunta. Kalimitan kasi, dalawang aisle yan kapag malaki yung eroplano. So, ang gagawin nila, sasabihin nila, doon kayo sa left or doon kayo sa right. Pero kung isang aisle lang naman yon, dire-diretso lang din naman kayo. Sa time na hanapin nyo na yung inyong seat number. Sa seat number, makikita nyo na merong window din na nakalagay. So, ibig sabihin, yun yung nasa window seat. Kung may dala naman kayo na hand carry na luggage, na backpack, or duffel bag, dun nyo siya ilalagay sa overhead bin or yung storage na kung saang side kayo uupo. So, kung dito kayong side is dun nyo ilalagay sa taas. Kung sakali naman na puno na, wala na kayong space, pwede kayo mag-ask ng help sa mga flight attendants para mahanapan kayo kung saan. Then, tandaan nyo na lang kung saan. Kaya mahalaga din na meron kayong mga mini padlock para dun sa inyong mga hand carry. So, mahalaga din yun. Just in case na ganun yung mangyari sa inyo, safe kayo na hindi kayo mag-worry na baka may mawala or what. So, kaya mahalaga na lagyan nyo rin yung mga backpacks ninyo, lahat ng mga ilalagay nyo sa mga overhead bin. At reminder na ang ating mga flight attendants, hindi sila yung taga-taas ng mga bagahe natin doon sa overhead bin, kundi nag-a-assist lang sila kung talagang hindi nyo kaya. Hindi yung sila yung hahayaan nyo na maglagay, okay? So kaya make sure na napapractice nyo, i-lift yung bag na meron kayo. Like, itry nyo nang iganon, tapos kung maitataas nyo talaga siya. Kung yung bag nyo rin pala is kasya doon sa unahan ninyo, dun sa ilalim, yun, pwedeng doon nyo na lang siya ilagay, lalo na yung mga small bags, yung mga backpacks, na kasya naman. Pero, kung nasa emergency exit kayo, bawal lahat. Like, even yung inyong small bags, yung sling bags, hindi po pwede. Ilalagay nyo siya sa overhead bin. Then after, pwede na tayong umupo. So, pwede nyong i-check muna yung area if meron bang may nalimutan, may hindi ba nalinis. And so, pwede nyong i-wipes yung handle ng upuan, yung table, kung may monitor man. Then ako, ang ginagawa ko is nilalabas ko na yung essentials ko na pouch. So, which is nandun yung lahat ng mga kailangan ko during flight. So, kung may medicines kayo, meron kayong essential oils, may wipes, may tissue, may earphones, yan. So, nandun lahat yung mga kailangan ko. Then, meron din naman silang lagayan dyan sa may unahan ninyo. So, pwede nyong ilagay dyan yung mga kailangan nyo. Like, kung may alcohol kayo, meron kayong pouch na ilalagay. Then, if nakasettle naman na kayo, wala na kayong kailangang ayusin, ganyan. So, yung seatbelt niyo i-check nyo na rin and pwede nyo na rin siyang ilagay. So, pag-usapan natin yung seatbelt sign. So, again, kapag naka-on yan, kailangan naka-seatbelt kayo. Mapapansin nyo rin naman yun na pwede kayong tumayo if yung mga flight attendants din is mga nakatayo. Ganyan. So, may mga iba lang kasi na nauuna sila yan. So, syempre tayo, kailangan mag-observe din tayo sa nasa paligid natin. Kapag lahat ay nakapasok na, i-announce na yan na i-close na yung door ng ating plane, then magkakaroon na ng safety demo. So, kalimitan sa mga nasasakyan kong mga airlines, meron silang, kapag may monitor meron ng parang yung digital na nagde-demo, which is sobrang creative. Natutuwa ako doon. Pero kalimitan is meron din kasabay na nagde-demo. Pero yung iba na mga walang monitor, yan, nagde-demo talaga yung mga flight attendants natin. So, mahalaga na makinig kayo doon para aware kayo, 'di ba? Ano man yung mangyari for safety is alam natin. So, lalo na yung mga nasa emergency exit, tinatanong pa nga kayo ng mga flight attendants if willing ba kayo in case of emergency, mag-help ba kayo. Then, after the demo is yung take-off na. So, yan, makakaramdam kayo ng slight na parang malulula kayo. Pero, saglit lang naman yon. Pero, kalimitan naman is
parang hindi nyo mafe-feel. So, lalo na kung malaki yung eroplano. So, parang mas okay nga sa akin yung malaki yung eroplano. Kasi parang hindi ganon kagalaw din yung eroplano. Yung cover din pala ng window natin, dapat nakataas siya during take-off. And also yung ating chair, dapat naka-straight siya. So, kapag stable naman na, nasa area na tayo, stable na siya, is pwede nyo na siyang gawin. So, pwede nyo nang i-cover if ever na yung araw nga is nakatapat sa inyo mismo. Then, kapag naka-take off na tayo is yan, may mga ilang minutes yan. Tapos, magte-turn off na yung seatbelt sign. So, pwede na kayong tumayo or kung gusto nyo pumunta ng toilet. Kung meron man na food, yung in-flight na food, yung inyong in-avail or yung inyong nasakyan, yan, nagsaserve na sila ng food. Ako talaga dati, parang nasanay kasi ako na, ay, no need naman na mag-avail ng food kasi 1 oras or 2 oras lang naman yung flight. Pero if mga 3 hours more than ganyan, lalo na kung maaga yung flight ninyo, maganda talaga na may food kasi nakakagutom talaga siya. Pero sa mga long flight, ako talaga sobrang na-enjoy ko kasi parang 3 meals yung mga meron. So may merienda ka pa, may breakfast ka na, may lunch ka pa or may pang dinner ka pa. So sulit din yung ganun kasi talagang kapag mahaba yung flight, ako nakaranas ako ng 10 oras or mga 11 hours na flight. Parang kain tulog ka lang. Pero sobrang helpful kasi kung sakali nagutom ka talaga tapos tulog ka lang ng tulog, sobrang sasakit yung ulo mo. So, yeah, yan. Super na-enjoy ko yung mga ganon. Lalo na pag may mga pa-ice cream, ganyan. Sobrang ma-enjoy mo yung flight mo din. If ever din na naka-long flight kayo o kaya talagang maaga yung inyong mga biyahe. So, ako, nagdadala ako ng neck pillow. So, ako kahit domestic, no, nagdadala ako ng neck pillow. Naka-clip lang siya sa aking backpack. Yan, kasi ang sakit naman nga matulog kapag walang nagsusupport dito. So, yan. Kung meron kayong mga neck pillow, baunin nyo na yan. Kasi hindi rin naman yan tinitimbang. So, separate naman yan. Kasi alam nila na, yan, gagamitin mo lang talaga siya during flight. Then if international naman kayo, may mga flight attendants na lumalapit sa inyo, then binibigyan kayo ng arrival card. So, kung mas gusto ninyo yung hard copy, yan, request kayo. Meron namang mga, yan, may mga QR code, meron sa website. Pwede nyo rin yang gawin. So, ako naman is kapag first time ko, kumukuha ako ng copy para at least alam ko ano yung mga kailangan kong i-fill up. So, nape-prepare ko na siya. So, pero kung sanay naman kayo dun sa country na pupuntahan ninyo, yan, pwedeng online na din kayo. At super na-enjoy ko yung flight na merong internet. Guys, sobrang amaze ako dun. Kasi syempre, from time to time, kapag nagising ka, ganyan kakain ka, ma-update mo yung family mo na kung nasan ka man. Tapos sa monitor, diba, makikita mo na kung nasaang area ka na. So, nakaka-enjoy yung mga ganong flight. And after natin ma-enjoy yung ating buong flight, so mag-a-announce naman sila if pa-take off na. If kailangan nyo na mag-toilet na kayo. Kasi mahirap magpigil, syempre. So, that's the time na i-prepare nyo na yung sarili ninyo, mag-refresh na kayo. Make sure na naka-seatbelt na kayo, yung inyong chair, naka-up na siya, yung window cover is naka-up na din. Then, yung inyong table is naka-fold na. So, pagka-land natin, makikinig lang kayo lagi sa mga announcement. Kasi, sinasabi rin nila doon kung anong number ng carousel or nung baggage claim na number. Yung mga number yun or letter kung saan nyo kukunin yung inyong mga luggage if ever na meron kayong checked baggage. If ever man hand carry kayo, okay na yon, dire-diretso na kayo hanggang sa mag-exit. Pagkalabas ninyo ng eroplano, kapag domestic, mabilis lang kasi pagka-exit mo na ng eroplano, yung baggage claim na, then arrival area na. Pero kapag international, kailangan nyo pang dumaan ng immigration, yung passport control, tapos yun, baggage area or yung claim, then exit, yung arrival area. So that's it lang guys. I hope nag-enjoy kayo at nakatulong ako sa inyo. So if ever na may mga questions pa kayo, just comment down below. Again, thank you very much for watching. Follow for more. Bye!